Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng Lunes, January 13, 2025. Ah, Nais ko'y batiin kayong lahat. Salma kayo sa mga oras na ito, sa mga panig kayo ng bansa o maging sa loob o labas ng ating bansa. Dalangin ko ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, inayan ko kayo na samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Lunes, mula sa Ebanghelyo San Marcos, chapter 1, verses 14 to 20. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ang mga taong upahan. Mga kapatid, tayo ay nasa unang araw ng ordinary time o karaniwang panahon. Siguro yung iba ay nagsimulan ng magtanggal ng mga palamuti ng Pasko. Bagamat ang iba ay nauna sapagkat ay hindi na napagsabihan, no? Lack of orientation. Kaya nagtanggal ang iba noong nakaraang linggo sa pagkakala nila na ang Epiphany ay ang huling araw ng Pasko. Subalit ang totoo ay kahapon, araw ng linggo, sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, ang huling araw ng Christmas o huling araw ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. Ngayong unang araw ng karaniwang panahon pagkatapos ng Pasko, napakahalaga na intindihin natin na sa karaniwang panahon na ito yung panahon na inaasahan tayo na lumago bilang mga Kristiyano. At hindi lang lumago, kundi mas lalong lumalim pa ang ating relasyon sa Panginoon. At matunghayan ang Panginoon na pumarito sa daigdig at isinilang na siyang ipinidiriwang natin sa panahon Kapaskuhan ay nagsimula ng kanyang tinatawag na public ministry. Si Kristo ay nangaral, no? Nangaral siya. Siya ay gumawa ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalay sa masamang espiritu, at sa kanyang mission rin, siya rin ay tumawag ng mga tao na magiging kahalili niya sa kanyang misyon ng pagliligtas ng sangkatauhan. Sa ating ebanghelyo ngayon, na banggit ang pangalan ni Juan. Sabi rito na pagkatapos na si Juan ay ikinulong, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita. Alam natin na si Juan ay isa sa mga pinakadakilang propeta, the greatest of all prophets, sapagkat siya ang naghanda sa pagdating ng
Mesiyas. Para siya yung tumutulay mula sa lumang tipan papuntang bagong tipan. At ang misyon ni Juan Bautista sa paghahanda ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas ay inihanda niya ang mga tao sa magitan ng pagbibinyag. Sa kanyang pagbibinyag ay isang tanda ng pagsisisi ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya itong misyon ni Juan ay nakabase rin, nakadugtong rin. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na ito ay tumutugma sa ipinaghanda ni Juan na walang iba kundi si Jesus. Kaya nung pagkatapos na si Jesus ay ikinulong, si Jesus ay nagsimulang mangaral. Siyempre, kahapon, idiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon, hudyat na pagsimula ng public ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang laman ng unang pangaral ni Jesus, sabi niya, malapit na ang paghahal ng Diyos. Pag-isihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Maniwala kayo sa mabuting balitang ito. So karugtong pa rin ang mga salitang ipinahayag ni Juan Bautista, magsisi kayo at talikdan ninyo ang mga kasalanan. At ganoon rin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Ebanghelyo rin, atin rin napakinggan na si Jesus ay tumawag ng mga tao na magiging kahalili niya sa kanyang misyon. So samantala siya naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya mga kapatid na sina Simon at Andres naghahagis ng lambat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sabi ni Jesus kanila, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayo'y mamamalakaya ng mga tao. At iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ganon din ang mga anak ni Zebedeo na si Santiago at Juan. Mga kapatid, sana sa ating pagsimula ng karaniwang panahon, atin rin diringgin ang panawag ng Panginoon na maging kahalili niya sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kahapon, ipinaalala sa atin na sa pamagitan ng binyag, tayo ay naging mga kahalili, no? Tayo naging bahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya narapat lamang na sa ating pamumuhay ay gawin natin ayon sa ating mga pangako sa binyag. So blessed day sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito, and rest assured that my prayers for each one of you and for your family. God bless you all.